Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat kang dakilain ang iyong pangalan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig sa araw-araw sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito na ipinagkakaloob mo po sa amin upang makapagnilay ng mabuting balita bilang pagkain espiritual namin, Panginoon. Ngunit bago kami magpatuloy, O Lord, hayaan mong lumapit kami sa iyo ng may kababaang loob. Lumuhod ang aming espiritu, ang aming isip sa presensya ng iyong habag. Patawarin mo kami, O Lord, sa mga pagkakataong ang aming isip, ang aming tinig, ang aming kilos ay nagamit namin sa kasamaan, sa kasalanan. Patawarin mo kami, O Lord, at bigyan mo kami ng kalakasang spiritual. Linisin mo po ang aming puso upang sa ganun, lumuklo ang iyong banal na espiritu. Panginoon, ang iyong abang lingkod ay bigyan mo po ng karunungan, babaan ng loob na ipahayag ang iyong mensahe sa bawat isa. Ako'y makasalanan at lahat kami makasalanan, ngunit isang Diyos na dakila at mabuti ay patuloy na naghihintay sa mga makasalanan na kamukha namin upang lumapit kami sa iyo na may kapabaang loob, magbalik loob, magsisi sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ano po man ang mga pagsubok na dinadala namin sa oras na ito, Lord, pagkabilisin mo kami. Paunawa mo sa amin na walang imposible sa iyo, Panginoon. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa gawain ito online. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan na maunawaan ang mensahe tungkol sa pagtawag mo kay Levi na tinatawag mo ding Mateo, isa sa mga alagad mo na tinawag mo, Panginoon. Nawa, maunawaan namin ang iyong mensahe at may sabuhay namin, Panginoon, at may bahagi sa iba. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita na kung saan habang binabasa ko ang Gospel for this day, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah.
Mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya'y sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ito po ay nagsimula noong 2019 at purihin ang Diyos hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niyang ginagamit ang Facebook Live para everyday magkaroon po tayo ng pagninilay sa salita ng Diyos. And sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi lamang sa tinapay na pubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, marami po tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Naging busy po tayo ngayong araw na ito. Marami po tayong inisip, marami tayong ginawa. Pero sana wag na naman natin kaligtaan na hindi naman tayo mamamalagi dito sa mundo. So, kailangan pinaghahandaan na natin yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Anytime, parang magnanakaw. Wag natin kalimutan na lahat ng meron tayo galing sa Diyos. At ang pagkakikinig ng mabuting balita everyday ay nagpapakita sa Diyos na yung tawag dito, yung pagkain spiritual. So, kumain tayo ng physical kanina, almusal, tanghalian, merienda, hapunan, minsan may midnight snack pa, no? Pero, iba yung pagkain spiritual. Kasi, ito yung pagkain galing mula sa Diyos. Amen. And of course, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita sa araw na ito. Itong pong pagbasa ay mula kay San Marcos. At tungkol po ito sa ang pagtawag kay Levi. Mula sa kay San Marcos chapter 2 verses 13 to 17. At sabi nga dito, ang Panginoong Hesus ay talaga kung saan niyang pumupuntang lugar. Pumunta yan kabilang Ibayos, pumupunta yan sa Nayon, saan siya pumupunta, no? Kasi, siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. At, syempre, nabalitaan, kumalat na ang isang Jesus ay nagpapagaling, gumagawa ng mga himala, kaya marami na rin siyang followers. Pero hindi lahat naman na nagpa-follow sa kanya o sumusunod sa kanya, naniniwala sa kanya. Merong ibang mga marites lang, kamukha ng mga eskriba na iba, sinusundan-sundan siya, kinakausap-kausap siya, pero hindi naman talaga sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Mahanap lang sila ng butas para siraan to kasi mga naiinggit sila sa Panginoong Jesus. Isang ordinaryong tao para sa kanila, isang anak lang ng karpintero, mahirap lang, tapos biglang sisikat, samantalang sila mga kilala sa lipunan ng mga dalubhasa sa kasulatan. So, nai-secure sila, no? So,
Sa paglalakad ng Panginoong Hesus, nakita ng Panginoong Hesus si Levi. Si Levi po, siya po ay isang tax collector. And siya po ay isa sa mga alagad ni Kristo, sa 12 alagad ni Kristo. Siya po yung tinatawag na Mateo. Si Mateo. So, noong mga panahon ni Kristo, no, ang mga publikano, mga tax collector, masama ang image sa kanila. Kasi mga corrupt sila. So, ibig sabihin, panahon pala ng Panginoong Jesus, uso na ang corruption. Kaso hanggang ngayon sa Pilipinas, talaga naman boom na boom ang corruption, di ba? And ayan na, nagkakabukuhan na kung sino yung mga tiwali na opisyal ng gobyerno, kung sino yung mga gahaman sa pera, greed, no? Isa sa mga deadly sin, yung greed, ang pagiging gahaman. And ganun ang tingin ng mga tao sa mga publikano, sa mga tax collector. And syempre, nung makita ni Kristo si Levi, anong sinabi ni Kristo sa kanya? Kasi ang senaryo, nakaupo si Levi o si Mateo sa paningilan ng buwis. At sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Yun lang ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sumunod ka sa akin. At anong ginawa ni Levi? Tumayo siya at sumunod sa Panginoong Jesus. Wala na maraming explanation. Wala na matagal na usapan. Sumunod ka sa akin. Tumayo, sumunod. Alam nyo, ang pinakamahirap na gawin kapag tayo ay gusto natin magkaroon ng relasyon sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, ay pagiging masunurin. Yung bang may sinabi ang Panginoon, ang ina-expect lang ni Lord is, yes, opo, susunod po ako. Kasi kahit si Maria na ina ni Kristo, ganyan ang sinabi. Opo, mangyari nawa ang nais ng Diyos. Diba? Tayo ba, alam natin yung 10 utos ng Diyos, alam natin yung masama at mabuti, tayo ba'y sumusunod sa Diyos at nagsasabing, yes Lord, susunod ako sa iyo? Na yung God's will ang susundin natin, hindi yung human will. Usually kasi, kapag merong inuutos ng Diyos sa atin, tayo ay hindi sumusunod kasi hindi natin gusto, hindi natin type yung sinasabi ng Diyos na pagsunod. Diba, nanimili tayo ng susundin na utos ng Diyos. Pero hindi dapat ganun. Kapag sinabi ng Diyos na kasalanan ng pagnanakaw, tapos ang kwento, kasalanan. Huwag na tayong mga tuwira na, kasi nagigipit ako, Lord, kasi kailangan ko na, Lord, Hindi. Dapat, yes, Lord, susunod po ako. Kapag sinabi ng Panginoon na, magpatawad ka sa kapwa mo, period. Patawad tayo sa kapwa mo. Hindi pwedeng katwiran kasi Lord, sinaktan niya ako. Kasi Lord, dapat siya ang mag-sorry sa akin. Lord, siya yung may kasalanan. Maliwanag na ipinakita ng mabuting balita na kapag nag-utos ang Diyos, ang tugon natin, yes. Susunod tayo 100%. Hindi tayo pwede magbigay ng mga kanya-kanyang katwiran. Kasi Diyos lang ang nag-utos Gagawa ba ang Diyos ng batas na ikasasama natin? Kaya tayo patuloy na nagkakasala kasi nangangatwiran tayo. Para tayong gaya-gaya kay Eva, kay Adan. Hindi ba nung tinukso si Eva nung ahas, ang daming mayroon silang conversation Sasabihin ng ahas, ano yan? Kapag kinain mo yung bunga na yan, magiging parang Diyos ka. Sabi naman ni Eva, talaga? Diba? Diba nagkaroon sila ng pag-uusap? Pero kung ginawa ni Eva, nung tinukso siya, nakainin yung bawal na bunga at sinabi niya, ayoko. No. A big no. Tapos ang kwento. Minsan,
mahaba ang debate, ang pag-uusap, kapag marami pang sinasabi. It's just a matter of yes or no. Hindi nakasama dito ang maybe. Pag Diyos na ang nag-uutos, walang maybe. Depende. Dapat yes lang. Kasi ang Diyos, ang gusto ng Diyos, hindi maligamgam na pananampalataya. Ayaw ng Diyos ng lukewarm na faith. Ang gusto ng Diyos, kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos. Kung ayaw mo sa Diyos, ayaw mo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng pumunta sa gitna at maging balimbing. Hindi ba? Nagiging balimbing tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon eh. Na minsan, sinusunod natin ang utos ng Diyos, kung minsan, ayaw nating sundin. Pero hindi dapat ganun. Dapat, lagi tayong, yes Lord, susundin po kita. No matter what. Hindi talaga madali ang sumunod sa utos ng Diyos. Kasi, sino ang mismong kalaban natin? Ang ating sarili. Sinabi ng Diyos na, masama ang pagdalasing, ang paninigarilyo, ang hindi nagpapatawad sa kapwa. Eh, syempre, kapag sinunod natin ng Diyos ang mga ganyang utos, sino ang mas unang maapektuhan? Yung tao. Pero susunod ako sa Diyos, pero i-give up ko yung pagsisigarilyo. Susunod ako sa Diyos, i-give up ko yung galit. Susunod ako sa Diyos, hindi na ako magiging chismosa. Diba? Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Kung gusto mo maging servant kita, kailangan pasanin mo ang sarili mong krus, kalimutan mo ang iyong sarili, ang iyong pamilya, ang lahat sa buhay mo at sumunod ka sa akin. Literal ba yon? Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kapag sumusunod tayo sa Diyos, willing nating i-give up lahat ng hindi karapat dapat sa kanyang paningin, sa kanyang kalooban. Kasi ang hinihintay ni Lord ay ang handog. Handog natin ang ating sarili sa Kanya. Kasi kung isipin natin, Lord, ito ang gusto ko eh. Ito ako masaya eh. Lord, wala naman akong sinasaktan na ibang tao eh. Kaya nga kailangan nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Para alam natin, ito bang ginagawa ko? Ito bang decision ko? Ito bang sinasabi ko according to God's will? O baka naman gusto ko lang ito? Kaya mag-iingat tayo sa social media. Mag-iingat tayo ng mga fina-follow na vlogger, na tao, na artista, o sino man yan. Kasi hindi na rin namamalaya na yung fina-follow pala natin, hindi niya napopromote si God. Excuse me. Hindi niya napopromote o hindi niya nabibigyan papuri ang Diyos. Na usually, nagkakaroon ng platform sa social media, yung kanyang sarili na lang ang naipopromote. May mga sikat na vlogger na ipinopromote nila yung same-sex marriage, yung abortion, yung divorce. Wala ang Diyos doon. And it doesn't mean na marami silang follower, tama yung sinasabi o pinopromote ng vlogger na yun. O sino mang tao na yun. Diba? Kaya kailangan magpakaingat tayo. Kasi, laging hinihintay ni Lord yung salitang yes. No matter what. So, yun ang pagnilaya natin sa ating buhay. Ang mga utos ba ng Diyos, lagi bang yes ang tinutugon natin at sumusunod tayo? O, nagdadalawang isip, I know, Lord, di ko yung kaya. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sapagkat Jesus Christ is a victorious God. Nagtagumpay na ang Panginoong Jesus. Nagkatawang tao siya, naranasan niya, ano ba yung feeling ng malungkot? Ano bang feeling ng nagagalit? Banal na galit ha? Ano bang feeling ng hinuhusgahan? Pinagwiwikaan? Ang Panginoong Jesus, perfecto eh. Pero di ba nung nagkatawang tao siya, nandiyan sasabihan siya na, kaya lang nakakagawa ng himalayan. Kasi nanggagaling ang kapangyarihan niyan mula sa prinsipe ng demonyo, kay Beelzebul. Diba? Kaya tayo, kapag nilalait tayo ng ating kapwa, pag pinagwiwikaan tayo ng hindi maganda, huwag tayo maging apekto.
Kasi naranasan ng Panginoong Hesus yan. At anong ginagawa ng Panginoong Hesus? Hindi siya lumalaban. Kasi, kapag lumabang ka sa mundo, limbawa, minura ka, tapos minura mo rin, sinuntok mo rin, ngipin sa ngipin yan. Pero ang Panginoon, pinakita niya talaga ang kanyang 100% na humility. Pag nagtatalo kayo, halimbawa, ng asawa mo, di tumahimik ka muna. Kasi pag nagtatalo kayo ng asawa mo at nagsasagutan kayo, walang nakikinig, puro nagsasalita, walang pupuntahan ng usapan, away, pride. Alam niyo sa buhay natin, kaya tayo hindi makasunod sa Diyos because of pride. May pride kasi tayo yung ego. Kanino ba galing ang pride? Sa demonyo. Kaya nga 'di ba nagmalaki si Lucifer na Satanas ngayon. Binigay na sa kanya ang lahat, magandang anghel, pinakamagandang anghel. Pero 'di ba yung pride, gusto niya maging katulad ng Diyos o higitan pa niya ang Diyos. Kaya siya pinurusahan. Amen. So, yun ang unang pangnilaya natin. Sa araw-araw ba, nasusunod ka ba ang kalooban ng Diyos? Lagi ba akong yes? O nagdududa ako sa kanyang kapangyarihan? Pangalawa, pwede natin pagnilayan dito nung sinabi ng mga kasi meron ditong nakita ng ilang eskriba kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang mga alagad, bakit sumasalo ang inyong Jesus sa mga makasalanan? So, parang nakita mo na yung senaryo, no? Ang Panginoong Hesus, nakaupo, kumakain, kasama mga si Levi, isang tax collector, no? Na masama ang image yun sa mga taong bayan. Tapos kasama pa niya yung mga makasalanan. Parang sinabi nila na, kung talagang banal ka at anak ka ng Diyos, hindi ka dapat tumatabi sa mga marurumi, sa mga makasalanan. Banal ka eh. Di ba? Pero full of wisdom ang sagot ng Panginoong Hesus. Iba sumagot ang Panginoong Hesus Kailangan gayahin natin yun. At anong sabi ng Panginoong Hesus? Narinig kasi ni Hesus yung sinabi Ano sabi niya? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Totoo naman, di ba? Bakit ba tayo nagpapatingin sa doktor? Pag may sakit tayo, kasi kailangan natin ng prescription. Kailangan natin ng, kailangan magpa-laboratory para magkaroon ng prescription sa gamot. Kung high blood man yan, diabetes man yan. Hindi ba? At ito pa ang maganda sa sinabi ng Panginoong Hesus. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, bilang Katoliko, marami tayong mga santo na nabuhay sa mundo at talaga namang binigay nila ang kanilang buhay para sa kanilang pananampalataya, paglilingkod sa kapwa, pag-ibig sa Diyos. Pero ang mga banal na ito, yung mga santo na tinatawag natin, minsan sa buhay nila, sila yung makasalanan na talagang hindi tumutugon sa Diyos. At napakaraming halimbawa niyan sa Bible. Old and New Testament, kamukha ni St. Paul, na talaga namang taga-usig sa pananampalataya, pumapatay pa ng mga nananampalataya kay Kristo. Pero diba, 360 degree, nagbago siya. Yung dating taga-usig ngayon, tagapagtanggol na ng mabuting balita. Hindi po ba? Yung mga 12 alagad ni Kristo, lahat yan makasalanan. Pero tinawag ng Panginoon Jesus, diba? At kung anong ginagawa ng Panginoong Jesus, nagagawa nila. Nakakapagpagaling sila ng may sakit, nakaka-cast out sila ng demonyo, nakakapangaral sila ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala nang magmamahal sa atin ng higit kundi ang Diyos. Higit pa sa pagmamahal ng ating asawa, mga anak, tatay, nanay, higit pa doon. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos,
Wala pang naiimbentong salita para i-describe kung gaano kasarap magmahal ang Diyos. Agape love. Ano siya eh? Pero mo, nag-iisang anak, buktong na anak si Kristo, inialay ang buhay para sa ating mga makasalanan. Dapat tayo yung ipinako sa krus eh. Pero hindi, di ba? A perfect Jesus Christ gave His life for us sinners. At hindi lang yun ha. Muli pang nabuhay. After nang mamatay si Kristo, muli siyang nabuhay. At nung mabuhay siya, umakit siya sa langit. At nanalangin si Kristo bago siya umakit sa langit. Nag-ask siya o nag-request siya sa Diyos Ama ng patnubay. At yun nga yung banal na Espiritu. Kaya wala man dito ang Panginoong Jesus kasi babalik siya anytime, di ba? Para magnanakaw. Nandito ang Holy Spirit. Kaya nga naniniwala tayo sa Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na ang Diyos Ama, Creator, si Kristo, Savior, at ang Holy Spirit ay Sanctifier, gabay natin. Pero iisa lang Diyos ang sinasamba natin, ha? Hindi tatlo. Parang ako lang yan eh. Halimbawa, ako, nanay ako, asawa ko, may trabaho ako, may iba akong ginagawa, pero ako pa rin yun. Di ba? So, napakabuti ng Diyos. Hanggat buhay pa tayo dito sa mundo, binibigyan tayo ng pagkakataong magbalik loob. Excuse me. Binibigyan tayo ng pagkakataong magbalik loob. Ang problema, bakit tayo hindi nagbabalik loob sa Diyos? At bakit tayo paulit-ulit sa ating mga kasalanan? Ibang hiningi na natin ang tawad, inulit pa rin natin. Parang ang kasalanan kasi, parang yan eh, parang pagkain ng nguya mo, nasarapan ka, tapos ang ayaw mo na, dinura mo na. Hindi marumi na yun. Pero nagbago isip mo, yung dinura mong kasalanan, kakainin mo uli. Kasi, gusto mong bumalik uli sa kasalanan. Kaya kung yung kasalanan na idinadasal natin, na ano ba, Lord, masyado akong mainggitin, Lord, hindi ako nagpapatawad sa aking kapwa, Lord, sinungaling ako, Lord, ganito ako, puro ako bisyo, yung pabalik-balik tayo, hindi pa tayo talaga fully nagmamahal sa Diyos. Binigay nga ni Kristo ang kanyang buhay. So tayo kailangan din natin bigay ang ating buhay sa Panginoon. Kasi lahat naman meron tayo sa mundo, pansamantala lang. Pansamantala lang. Hindi magtatagal. Kaya dapat, sigurista tayo. Alam natin na si Kristo ay nagkatawang tao para sa ating mga makasalanan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal niya ang mga makasalanan. Ang kinamumuhian ng Diyos ay ang kasalanan. Amen. So kung makikita niyo po dito sa screen, yung word for the day natin, yung greatest miracle. Bakit? Kasi alam nyo, ang Panginoong Hesus nagpapagaling siya ng mga may sakit. Nakakakita ang bulag, nakakapagsalita ang pipe, magaling ang ketong. Kahapon yung gospel, pinagaling ang isang paralisado, nakakapagkasaot siya ng demonyo. Himalayan. Makakita tayo ng ganyang sitwasyon. Ay, wow. Amazing. Malaya, no? Just lang makagawa niya. Doon pa lang eh. Bibilig na tayo, no? Wow. Ay, dami follower, no? Kung may tao sigurong gano'n, wow. Pero, ang Diyos, ang Panginoon sasagawa niya yun. Pero hindi naman talaga yun ang kanyang number one of focus o mission kung ba't siya nagpapagaling eh. Gusto niyang maranasan ng bawat isang tao yung greatest miracle. At ano yun? Yung pagpapagaling sa atin, sa ating mga kasalanan. Kasi hanggat gumagawa tayo ng mga kasalanan, meron tayong spiritual illness. Bulag tayo spiritual. Bingi tayo spiritual. May kitong tayo spiritual. Sinasapian tayo ng demonyo spiritual.
At yan talaga ang totoong problema natin sa mga panahon na ito. Hindi yung walang pera, broken relationship. Ano ba yung pagsubok o problema natin? May cancer ka, may diabetes ka ngayon, bedridden. Hindi yun eh. Mga physical lang na sakit yun. Na kahit gamutin natin, gumaling tayo, darating na lang yung time na mamamatay din tayo. Kaya kailangan hanggat buhay pa tayo, whatever the situation, whatever the age, dapat nagpapagaling tayo, nagpapagamot tayo sa Diyos. At ano ang gamot na Diyos ay binibigay sa atin? Ang kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Kaya pag sinabi ng Diyos na magpatawad kayo sa iyong kapwa, magpatawad tayo. Sinong unang gagaling? Tayo. Walang galit, walang bitterness, walang inggit, walang paghihigante. Sino yung gumaling? Tayo. Kasi, yung mga sakit natin minsan, nadadagdagan niya because of yung spiritual illness natin. Lalo kang high blood, kasi galit ka pa ng galit. May kakilala nga ako eh. High blood na nga talaga siya. Magagalitin pa siya. Alam mo kung anong nakinamatay niya? Galit. Galit na galit siya sa kanyang empleyado. Nakalimutan niya, may sakit siya sa puso. Yun, inatake, namatay. Di po ba? Kailangan, alam natin eh, hindi porke malusog ka, nag-gym ka, nagsusumba ka, okay na, healthy na ako eh. Yes, hindi masama maging healthy. Sabi nga, health is wealth. Pero deep inside, yung kalooban natin, yung espiritu natin, yung kaluluwa natin, okay ba? Malusog ba? Di ba? Ito yung tinatawag na buhay physical pero patay spiritual. Baka pag humarap tayo sa Diyos sa araw ng paghuhukom, mga gutom, payat yung ating mga espiritu dahil sa kasalanan. Kailangan magbago na tayo, magbalik loob na tayo sa Diyos, kamukha ng ginawa ni Levi o ni Mateo. Iniwan niya yung dati niyang buhay. At pumunta siya sa tunay na buhay. Kaya nga, di ba, kinakailangan daw tayo ay isilang muli, in spirit. Parang lang yan eh. Sa bahay natin, may mga lumang gamit. May mga tao kasi na luma na, sige, tabi pa ng tabi, lagi sa bodega. Dapat yung tinatapon na. Yung mga lumang gamit natin na hindi na ginagamit, itapon na o kaya ipamigay sa mga nangailangan. Lumang damit, sige, pagkatago-tago, sige na yan. Sa iba na makakinabang. O kaya yung mga gamit na talagang hindi na pwedeng gamitin, anong nangyayari? Napupuno lang ng alikabok, pinupuntahan ng daga, ng ipis, pinamamahayan. Kailangan sa mga simple things pa lang, magbago na tayo. Tanggalin natin yung luma, palitan natin yung bago nating pagkatao. Sapagkat sino mong nakipagkaisa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. At yan ang gusto ni Kristo sa atin. Yung ating pagbabalik loob, para naman magkaroon ng kabuluhan ang kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Andiyan na eh. Binigay na niya yung kanyang buhay. Makakalapit na tayo sa Diyos. Sasayangin pa ba natin yun dahil sa panandaliang kasalanan? Likas na nga tayong makasalanan eh. Mahina na nga tayo when it comes to tawag ng laman. Pagkatapos, hindi natin gagamitin yung power na ibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Greatest miracle, sana meron na tayo ngayon nun. Sana nangyari na sa atin ngayon yun. Yung kilala mong kapitbahay na palamura, ngayon, abay, nangangaral ng salita ng Diyos, puro na Panginoon ang nasa kanyang bibig. Greatest miracle yun. Hindi madali magbalik loob sa Diyos. Kasi kahit anong dasal mo sa isang tao na magbago na siya, hindi magbabago yan. Kasi ang pagbabago, nasisimula yan sa sarili. At hindi yan pinipilit. Pero syempre, we should keep on praying. Kaya once na yung kasamahan mo sa bahay, nagbalik loob sa Diyos, nagbago, ay, purihin ng Diyos. Di ba? Dating mamamatay tao, dating magnanakaw, hindi ba? Kasi at tinitingnan ng Diyos kung ano tayo sa kasalukuyan, hindi yung nakaraan. At syempre, everyday dapat humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kasi tinatawag tayo ng mabuting balita eh. Hindi ba? Yun ang panawagan ng Diyos. Everyday.
magpasalamat tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad, balik loob tayo sa Kanya. Kasi, dapat talaga, everyday nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi man dito sa Facebook Live, sa TikTok, sa YouTube. Bakit? Kasi, nakakalimot tayo eh. At ang nangangaral sa atin ng salita ng Panginoon. Kukuha siya ng isang pinili niya na makasalanan, na magbabalik loob sa Kanya. Di ba, may mga propeta at mga hari na nangaral sa salita ng Diyos. Kahit ang pari, kasalanan ng pari, no? Pero bakit nagpapahayag ng salita ng Diyos? Kasi pinili ng Panginoon. Lahat tayo, binibigyan ng pagkakataong magnilay ng salita ng Panginoon. Kaya dapat, yung greatest miracle, dapat maganap yan sa atin bago tayo kunin ni Lord. Kahit hindi pa dumadating yung second coming, pwede tayong kunin ni Lord anytime. Huwag tayo magmalaki. Ay, malakas pa ako, bata pa ako, may pera ako. Hindi. Minsan may mga nadudulas lang yan, nabago kang ulo, patay. Kaya dapat yung greatest miracle, mangyari yan sa atin. Balik loob tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Kanya, ialay natin buhay sa Kanya. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na tinatawag mo kami. Usually, Lord, tinatawag mo kami sa pagsubok na kung saan doon ka namin napapansin. Tinatawag mo kami, Panginoon, sa karamdaman na kung saan nakakapagnilay kami na ito na yung tamang panahon para kami mabalik loob. Pero anuman ang uri ng pagtawag na ginawa mo sa amin, Panginoon, turuan mo kami maging masunurin. Masunurin sa iyong mga utos. Turuan mo kaming umibig sa iyo ng tapat at ikaw ang unahin namin. To seek first the kingdom of God. Lord, pinapadalangin ko na ang bawat makarinig nito sa anumang dako, patuloy mong bigyan ng kakayanan na makamtan yung greatest miracle. Mag-perform ka ng greatest miracle to heal us from our spiritual illness. Ano man yung galit, ano man yung inggit, ano man yung mga kasalanan dinadala namin paulit-ulit, give us the greatest miracle. Sabi mo nga, Panginoon, kasi Diyos ang awat nasa taong gawa. Tulungan mo kami, Panginoon, kailangan ka namin. Ikaw ang maging inspirasyon namin para makamtan namin ang pagtawag mo at maganap sa amin ang greatest miracle. Ang pagbabalik loob sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sudit ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama sa ngalan na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming pong salamat. Ang Diyos ang pinakinggan po natin. Nawa, mapagnilayan natin ang mensahe ng pagtawag kay Levi o kay Mateo. Kung ipagkakaloob ni Lord ang January 18, 2026, Sunday Gospel. Muli sama-sama tayong magnilay sa pagkaing spiritual online ni Lord. Pakishare na lang po itong live na ito sa inyong timeline o sa inyong Facebook, sa inyong group chat, bilang pagsunod sa Great Commission o pagpapalaganap ng mabuting balita. Maraming pong salamat and to God be the glory.